today's lesson. Good day! Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng auto table of contents sa Microsoft Word. But before that, ano muna ang table of contents? Pag sinabi nating table of contents, it is a list at the beginning that shows the titles of the chapters or sections and the page numbers where they starts. It helps readers find specific parts of the book quickly. So dito tayo naghahanap kung may specific topic tayong gustong basahin sa isang libro. Usually, nasa unahan ito ng ating mga books. So I'm going to show you paano gumawa ng table of contents sa Microsoft Word. So punta tayo sa desktop. Let's say for example, yung document ko ay nasa desktop na. Ito, double click. Yan. So I have a 5-page document. Okay? Na may iba't ibang parts. So we have review, lesson purpose, lesson language, reading the key stem, and citation and reference. So ito yung mga parts ng document ko. Gusto ko ngayon magkaroon to ng auto table of contents. So para mas madali nila mahanap kung nasaan mga topics na ito. So una natin gagawin is page break. So na-discuss na to previously sa dati nating video, so gagawin lang natin ulit. Since ang table of contents starts at the very beginning of a document or a book, dito tayo ngayon magsisimula sa first word, which is review. Dito tayo gagawa ng page break. So, same process, click natin yung insertion point before the letter R sa salitang review. Then, go to the menu tab, click layout. Andun sa ating ribbon, yung breaks. Ayan. Click natin to. Then, select page break. Ayan. So, our document moves to the second page already. Meron na tayong blank first page. Dito tayo gagawa ng table of contents. So, next thing that you need to do is click home. Ayan. So, magbabago yung ribbons natin. Then, go back to your document. I-highlight natin yung mga important parts or chapters ng ating document. In my case, ito sila. Yung review, lesson purpose, hanggang citation. So, i-highlight lang natin sila. Ayan. Then, sa home tab, sa kanyang ribbon, may mga styles. So, ang i-click nyo ay heading. Heading 1 or heading 2. Okay? So, click natin heading 1. Magbabago ng kulay yung salitang review. So, naging heading na siya, naging title na siya ng isang specific part of our document. Tapos, ganun din sa lesson purpose. Click heading. Lesson language. Click heading ulit. Then, scroll. Hanapin natin yung sunod na part ng ating document. Ito. Then, click heading. And the last part. Okay. Heading. Ayan. So, na-highlight na natin lahat ng parts ng ating document na ilalagay sa table of contents for referencing. So, click ka ulit dun sa ating blank page. Ayan, dapat nandun yung insertion point natin. Then, click References sa menu tab. Ito, nasa taas. References. So, magbabago yung ribbon natin. Then, we have to select Table of Contents. Okay. So, there are several options for automatic table. Pwede itong table 1, table 2, and your manual table. So sa atin, for basic, ito lang muna, automatic table 1. So click natin yan. So as you can see, pag click natin ng automatic table 1, meron ng pages. So, nahanap na kaagad ng ating word processor kung nasaan ang mga topics na ito. Let's say yung review. So nasa page 2 siya. Lesson purpose, same, nasa page 2. And lesson language, nasa page 2. Sir, yung last part, yung citation and reference. Sabi dito sa ating citation and reference, nasa page 5 siya. So, check natin. So, this is second page. This is third page. Ayan. Ito yung ating last page. So, andun na siya. Ayan, kitang-kita nyo na kung nasaan yung citation and references. Okay? So, meron na tayong automatic table of contents. Andito siya sa ating first page. So, pwede nyo siyang i-highlight. Ayan.
pwede nyo palakihin yung font size. And sabihin nyo 12, 14, nasa sa inyo na yan. Ngayon, sir, pwede ko bang palitan yung title dito? Kasi contents na yung nakasulat eh. Pwede po bang table of contents? Walang problema, na-edit naman po ito. So, say for example, table of contents. And that's it for our lesson today. Sana may natutunan kayong bago sa Microsoft Word. See you sa susunod na lesson. Paalam!